Kailangan ko masubukan tong Hilux na to. Damn! Sheesh! Pogi, tol! Ay, dumulas. Got the handbrake. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang kotseng hanggang ngayon, sobrang taas pa rin ng value. Ang 2013 to 2015 model, around mga nasa 700 to 800,000 pesos pa. Unti lang idadagdag mo, tol, modelong Hilux na yan. Pero ngayong video, pag-uusapan natin ang Toyota Hilux Vigo. Itinuturing nga ito na isa sa mga pinaka-iconic na pickup dito sa atin sa kalsada sa Pilipinas. Ito yung panahon na nag-transition ang Hilux mula sa pagiging trabaho look, papunta dun sa pogi at pang-lifestyle na itsura na nila. Kumpara sa pinalito nitong Tiger look, mas malaki, mas matipid, mas malapad, at mas pogi yung Toyota Vigo, tol. Sa Pilipinas, kung naalala ko, official na pumasok ata to around mga nasa 2005 eh. Sikat ang Vigo dahil sa dalawang main engine options nito. Meron nga option na 2.5 2KD, ito yung matipid na choice. O kung big baller ka naman, tol, syempre, pipiliin mo yung top of the line, tol, yung the best of the best. Yung isang option ay 3.0, yung 1KD. Ito yung beast mode kung tawagin nila. Sila ang nag-introduce ng D4D Common Rail Diesel technology na nagbibigay ng lakas habang tipid pa rin sa krudo. Ngayon, kung ako yung tatanungin nyo, bakit hanggang ngayon sobrang taas pa rin ang value nila? Nakuha kasi ng Toyota Vigo yung kiliti ng mga Pilipino. Number one dyan yung durability, tol. Wala nang iba. Hindi ko na kailangan na-explain, boys. Pag sinabi mo Toyota Hilux o Toyota man lang, bulletproof ang makina yan basta naalaga mo sa PMS talaga. Isa pa dyan yung resale value. Kahit laspag na, ang mahal pa rin nilang binibenta. At ang huli ko nakikita kung bakit sobrang sikat ng kotse na to, yung modification culture. Dito nagsimula yung hilig ng mga Pinoy mag-setup ng mga off-road, naka-lift kits, naka-snorkel, at syempre malalaking gulong. Yung iba naman, napupunta dun sa route ng drag diesel. Ginagamit nila pang-arera, pinapalitan ng mga turbo, nilo-lowered, at kung ano-ano pa. Hanggang ngayon, kahit 2026 na, makakita ka pa rin ng maraming Vigo sa kalsada na mukhang bago pa rin dahil sa sobrang tibay nila. Pero ngayong video, nakahanap tayo ng Toyota Vigo na medyo iba yung kanyang take. Kung naalala nyo yung D-Max na vinlog natin, boys, sa sobrang lakas, nahanap natin yung mismong tuner na nagtono ng sasakyan. Ito yung may-ari ng ProTune, boys. Kung curious kayo sa mundo ng remapping, panoorin nyo tong video na to kasi para sa inyo to. Magda-dive deep tayo sa mundo ng drag diesel, boys. Aalamin natin lahat ng dapat alamin. At kung gusto mo naman magpa-remap, marami kang malalaman sa video na to. Ito na yung mismong tuner, boys. Hinanap ko na para sa inyo. Simulan natin yung video, tara. Ito papakita namin sa inyo. Lately guys, napubudol na ako sa mga diesel upgrades eh. Ako guys, alam niyo naman, never ako naging fan ng mga remap, ng mga mods na ganito. Pero tol, ever since na-review natin yung D-Max ng nakaraan, sabi ko kailangan ko masubukan tong Hilux na to. Damn! Sheesh! Pogi, tol! Okay, simulan natin yung vlog. Let's go! Ito pala yung owner, guys. Ryan Daryl Sangil from ProTune. Boss, magandang hapon, bossing. Usually guys, sa mga Hilux, pinaka-lifted, no? Oo. BFG, Pang-trail, gano'n. pang-trail. Ito namang Hilux mo. Bakit ganito yung itsura ng Hilux natin? Ito kasi binild namin siya for drag diesel naman. Medyo nilowered namin ng konti, tapos konti mga bolt-ons para medyo tumulin. And then, syempre, yung aerodynamics niya, so medyo nakababa siya ng konti. Ay, itsura na dati, nabili ko to all stock. As in, all stock siya na 2K DVNT, 2.5 siya. Binild namin siya, yung mga carbon doors, ganyan, carbon na hood, tapos turbo. Hanggang wala na, naisagad na. Hindi na namin alam. Pero kinuha mo tong kotse na to pang for that purpose talaga? Yeah, for that purpose talaga. Pero, I mean, gusto ko talaga yung ako yung bubuo ng auto. Kasi meron iba, gusto, di ba, buo na pag binili. Mas trip ko yung journey na bubuuin mo siya para malaman mo kung ano talaga yung potential ng auto mo. Brother, ang mahal ng Vigo ngayon. Yeah, sobrang mahal. Ano ba yun? Internet tax? Internet tax. Brother, nagtotono ka pala, no? Na-share mo sa akin kanina. Yeah, nag-tune kami ng mga ECU na to. Yung, paano ba? ECU tuning is remapping is the same naman. Binabago namin yung mga parameters dun sa ECU para bumilis yung auto, mawala yung delay, tumipid ng konti. Okay, so ito guys yung prutas ng kanilang produkto. Yeah. Yung shop namin is ProTune Garage by AE Autoworks. So, located siya in Imus, Cavite. Shoutout kay Boss Dean. Ako yung pinaka-tuner nila doon. Kasama din namin sila JD Muffler, si Boss Joseph, si Project HP. Siya naman yung nagsusupply ng mga parts nito, Project HP.
Diesel scene, AutoWorks. Depende kasi kung ano yung trip nila sa auto nila. Kung daily, okay, madali lang. Pwede kaming mag-suggest kung ano yung mga upgrades na ilalagay mo. Kung gusto naman na talagang DDN, pwede rin kaming mag-build. Pwede kaming mag-suggest kung ano yung pwedeng ilagay. Depende dun sa target ng customer. So kunwari ako bossing, syempre naka-Hilux ako. Kunwari gusto ko alisin yung medyo ano kasi siya, may kame-kame wave yung ano eh. Pag-apak Medyo sa matagal gas. na. Doon sa build mo, yung nakita ko, so tune siguro okay na yan. Kasi naka-full exhaust ka na eh. Dyno tune, mas maganda. Mas Okay. prefer talaga namin dyno tune kasi mas makikita mo yung before and after na gains niya talaga. Okay brother, pag-usapan natin yung kotse mo. Okay. Nakuha mo to all stock, di ba? Yes, Nakwento mo. yes, all stock. Ano ang una mong ginawa sa kanya? Dami Ano niyan, ba? tol. Movie to. Hindi ko na maalala eh. Pero alam ko, una namin ginawa dito, tune agad. June agad. Nung pagkopa lang namin, kumain kami, tinono ka agad namin. Kasi nga, hindi kami sanay na mag-drive ng mga stock na tono na auto. Kunyari, binili namin dito, kumain lang kami dyan, tinono ka agad namin, street tune. Tapos after nun, punta na kay JD Mufflers. Pipings, ganyan, full exhaust, pinalagay ka agad namin sa kanya. AutoWorks, Project HP, nilagay namin yung mga parts na sponsored ni Project HP. Then yun, dyno tune ulit. Then dami na. Medyo ano siya, brother, no? Medyo wild ang kanyang itsura. Yeah, medyo. Nakapalit ng intercooler. Yes. Naka-carbon, ano, panlaro talaga technically. Kay carbon ito mura pala. Yung mga carbon parts ko. Yeah, panlaro siya pero pwede siya i-daily. Actually, pinapamasok ko to from Cavite going to Manila. Meron kasing build na talagang all out na talagang hindi mo na siya pwedeng i-daily. Like wala na aircon, wala na power steering, di ba? Tapos wala nang mga loob. Pero ito, I keep it stuck in loob and then may aircon siya. Komportable pa rin siya gamitin. Medyo matagtag lang, syempre naka-lower. Meron asan yung grill? Grill! Kasi kanina, ay hindi, kahapon, kakakuha ko lang siya sa shop kasi from Cebu ako, nagka-problema yung fuel line ko. Hindi ko siya naibalik dahil eto, nag-leak siya. So, pinalitan ko, then umalis ka agad ako kasi hindi ko na makita yung grill kung saan nailagay. So, tinakbo ko na lang ganyan. Oh, pero parang nakakatakot yung itsura, no? Oh, lumabas yung FMIC eh. Lumabas si FMIC. Brother, ito ang tanong, bakit kailangan natin magpalit ng front mount intercooler? Yung stock kasi, let's say mga 25 to 30 PSI lang yung kaya. Kasi ang stock nito, yung plastic pa, yun nandito sa ibabaw. Yung top mount. Pag nagtaas ka ng boost, bibigay na yung, yung top mount mo. Yung mga couplers niya, yung mga plastic parts niyan. So, hindi niya kakayanin yung hangin na papasok doon. Yun, nagpalit kasi siya ng turbo. Kailangan may reinforce yung FMIC ko. And then, syempre, lower temp din sa intake air temperature ng makina. Syempre, di ba? Same sa mga Honda, ganun din. Alam niyo naman, pag mas malamig yung hangin, mas dense, mas maganda yung kabayo niya. Mas maganda siya tumakbo. Pinapalamig niya yung hangin galing sa intake and then papunta dun sa, sa intake manifold. Pero for the purpose of karera to, bossing. Yeah, for the purpose nito siya sa karera, para nga mas malamig tsaka mas matibay. Pero kung daily tune, hindi naman natin kailangan ng ganito. Pwede. Kasi usually sa mga factory specs, goma, di ba? Yung so plastic. Pwede rin mag-FMIC para mas maitaas pa natin yung boost ng daily tune. Ito ang mga tinatamaan, brother, yung mga pipes, no? Yeah. Nag-ano sila na... Pwede natin i-open. Gusto mo? pakita natin. I-open natin. Yung stock kasi guys na degoma yung mga, Goma talaga. yung mga pipelines. Ay, yung sa'yo. Goma pa yung sa'yo. Yung sa akin. Di ba? So, eto kasi, pinalitan namin siya. Goma kasi yung stock, pinalitan na ng pipes ni JD Muffler para mas matibay na siya. Okay. Then, nagpalit ako turbo. Ito, 55mm siya. Medyo mas maliit siya dun sa talagang mga hardcore na turbo. Gusto ko siya daily, so mas less lag yung ganitong turbo. Mas maliit yung turbo mo, mas mabilis siya mag-i-spool. Pag daily kasi, syempre, nagbababad man tayo, 2K RPM kung sa diesel. So, kung masyadong malaki yung turbo mo, mataas yung power band mo. So, i-hit mo pa yung 3K, tapos na. Dito sa engine, ano ang mga upgrades na ginawa natin para sa Vigo mo na to? Injectors, nozzles, para sa fueling. Ito, yung nasa loob na ito. Yung buong makina, nagtaas din ako ng CC. Intake manifold, tinanggal ko na yung throttle body. Sa diesel, pwedeng tanggalin yung throttle body. Unlike sa gas. Ito, naka-delete. Wala siyang throttle body. Diretso intake, diretso. Ay, ano? So, usually, ginagawa ko rin siya sa mga Montero na Gentry. Kasi yung throttle body ng Montero Gentry, plastic. Sa akin, bumigay 140k odo. So, ang ginagawa namin, binabaklas yung loob, tapos delete yung code. Okay na siya. External pump, para mas madaming fuel yung nadi-deliver niya dun sa high pressure pump. High pressure pump, nagpalit na rin. Para naman mas madaming na ibabato niya dun sa common rail. Common rail, nagpalit na rin. Para ma-handle niya yung mas mataas na PSI nung fuel. Ano pa ba? Turbo, FMIC, oil catch can lang naman yan. Dati pwedeng walang oil catch can pag kumakarera. Kaso ang problema, yung mist niya, ang ginagawa ng ibang kumakarera, ako din dati, guilty ako. Dina-down to earth ko. So yung mga susunod sa akin, natatrangka. Andulas. Yun, dudala siya. So ngayon, nilagyan niya na lang ng rule na kailangan may oil catch can. Ito, radiator, aluminum na, parang sa Honda din, di ba? And then electric na yung fan ko, hindi na siya belt type. Line lock, meron na siyang line lock.
Yung line lock naman na yan, kapag mag-burnout kami, pepreno yung harapan, yung likod walang preno. So mas madali siyang mag-burnout. Brother, itong setup mo na to, ano na to? Extreme ano ba to? Hindi pa eh. mid-gear Hindi na ko to, pa masasabing ano na to? extreme eh. Pwede pa siyang itaas. Pero ang goal ko kasi, pwede mo siyang panlaro. Tambay pwede. Pwede mo pamasok sa opisina, gano'n. Yun ang goal ko. Kasi para sa akin, dapat yung auto, ini-enjoy mo. Diba? Hindi yung tiyatambak mo lang sa bahay. Baka may magalit sa akin, sorry. Pero sa akin kasi gusto ko yung auto, i-daily mo, di ba? Kaya gamitin mo kasi binuo mo yan eh. Di ba? Lahat naman siguro ng auto. The more na nagmo-modify ka, the more na mas marami kang babantayan. Normal yon. Kaya kami, doon sa shop, tinatanong namin kung ano yung gusto ng may-ari. Kung gusto yung i-stay yung reliability ng stock, hanggang dito lang yung pwede mo i-mod. Ano ba? Hardcore ka, o matibay yung dibdib mo. So pwede, dito tayo. Spare car, no? Yan, gano'n, di ba? Tanggap mo, di ba? Dito naman tayo sa tire setup. Guys, ngayon lang ako nakita ng pickup na naka-fleva. Naka-fleva siya. Paano ba? Ito kasi istorya niyan. Pag nag-drop ka ng Hilux, tapos nag-drop ka ng D-Max, ang taas pa rin tignan ng Hilux. Ay, Kasi dun sa body niya. Kasi parang paurba siya, di ba? Unlike sa D-Max, parang boxy siya eh. So pag dinrap mo yun, ang ganda. So tambayan ka na, magtotropa. Dating ako, sabi sa akin, parang pang Meralco yun sa'yo. Same setup kami ha. Parehas kami ng mga gulong, wala kami pinagkaiba. Sabi ka, ganun pala, nipisan ko nga. So namipis siya. Tapos tie drop, tapos medyo mas manipis na rin yung likod. So sa Hilux, napakahirap niyang i-drop na i-achieve mo yung talagang fitment siya. Kasi nga, hindi ko sure ang taas niya talagang tignan kahit na sobrang drop na siya. Pang ano guys, pang nakikita ko yung fleva madalas sa mga Civic eh, no? Actually sa Civic yung galing, sa Sabi FD. ko na. FD galing yan. Yun, pinag-iisipan ko pa rin kung kakapalan ko siya. I don't know. Pero okay naman eh. Brother, dito sa likod, no? Ano ka? Carbon windows, tol. Yeah, carbon window siya. Carbon windows. Kasi, ewan ko si Brian Itumura nagsabi sa akin eh. Ayan siya. Okay, so? Ayan siya. So, ang ganyan, di ba? Nakita ko kay Brian Itumura, kaya pala. Ang problema pagka naka-Lexan or ibabalik mo yung dati niyang bintana, naglilik siya, di ba? Eh, eto, imposible mag-leak yan. Kasi guys. buo siya, bro. Wala nang lagusan. Wala talaga. As in, buo siya. Marami na tayong nakitang carbon doors. Ngayon ako nakita ng Buo. carbon windows Yeah. din. Ang disadvantage niya lang, pag nagbabaking ka, kunyari yung parang palabas ka, medyo mahirap tignan yun. Kasi, Ay. ano nga, Oo di ba? nga. Wala. Pero, kung sanay ka naman, wala namang problema. Brother, dito sa likod, ano ang tire setup natin? Ano nga to? NAZ. 35 series na 18. Para mas Nipis, makapal siya. Pero makapal naman siya. Pero hindi yan panlaro, pang ano yan, pang daily lang talaga. Usually, ang panlaro namin yung Hero Drag. Hero Raiden. Yung Hero Drag hindi yung R111. Mas madulas yun eh. Yung Hero Drag, yun talaga makapit yun. Tignan natin yung setup ng Hilux, oh. Wala na siyang tailgate. Wala na, na-delete na. Nagagamit ko siya, lalo na pag race, ang ginagawa namin, nilalagyan lang namin ng lona, tapos dyan namin nilalagay yung mga gulong namin na pamalit. Brother, ang tanong ko, bakit Vigo ang pinili mong platform para sa drag diesel world mo ngayon? Before kasi nag-build na ako ng mga Isuzu. Montero, nag-build din ako before. Gusto ko kasing matuto naman sa Toyota Vigo. Kasi ito, automatic siya. Pero yung automatic transmission niya, matibay na kayang mag-hold ng mataas na torque at saka wheel horsepower. Yun, maiba lang kasi more on D-Max ngayon era eh. Ito, tanong brother, madami ka nang natuno na mga sasakyan for sure. Ano yung nakikita mong pinakamataas na potential pagdating sa power? D-Max talaga. JJ1 D-Max talaga. Yung I-Type, I think 2007 hanggang 2013. Gen 2, kung daw nagkakamali yung kwadrado yung ilaw. JJ1 I-Type na manual. Dahil compared dito, Kaya naman, pero mas madaming parts lang yung D-Max. I mean, mas madami, tsaka mas mura yung parts ng D-Max compared sa Vigo. Pero kaya din, kaya makipagsabi ng Vigo. Actually, yung fastest nga yata ngayon, Vigo eh. Vigo ang fastest. Kasi all-wheel drive yung mga Vigo. Pwede mo siyang i-launch ng all-wheel. brother, pwede natin silipin yung interior mo? Pwede. Papi, ma-consider mo pa ba tong daily car? Yes, kita mo Daily car yung loob. pa rin to. Sige, buksan mo. So, gauges, PPRC galing kay Boss Roa, then CRP meter, and then Luffy gauge galing kay Project Gauge. So, monitor natin yung mga nangyayari mga sensor natin dyan. Bago sumabog yung makina, alam na natin, di ba? Ay, pasabog na. So, ano pa ba? Yun lang, pinto sa likod, wala ng bintana. Madilim, guys. Oo, pero yan, stock Parang pa rin, may- yung upuan pa rin. Eto, pinalitan ko lang galing 2017 yata na head unit. Bolt-on siya eh. Papi, pwede ba ako umupo dito? Ito, tanggalin ko lang itong mga, Tayo dito, guys. mga kalats ko daily eh.
Bakit automatic ang nagustuhan mo, Papi? May gout na, pre. Hindi na pwede. Hindi na tayo pabata. So, kailangan na automatic. Actually, dito ako natuwa kasi yung ibang mga D-Max na old, medyo mahina yung transmission niya. So, ito, kailangan mo lang palitan ng valve body and then transmission cooler, lagay ka lang. Kaya niya na mag-handle. Ito, sa ngayon, yung tune ko, daily tune siya, so 350 wheelers. Kaya niya. Yung torque niya ngayon, nasa 700 kaya nung automatic ko ngayon. Usually kasi, minsan magtataka kayo, pares naman kaming Bigo. Pares kaming Hilux, ba't mas bababa yung akin? So, tignan nyo rin yung gulong nyo. Bigat yon. So, syempre, pag nagda-dyno kayo, kasi usually kay Dyno Pro ako nagda-dyno, so nakapatong siya, di ba? Pag inikot, syempre, lalo na sa'yo, pang mayaman yung goma mo eh. So, ano siya eh, BF Goodrich na 12 ply ba yan? 12 ply? Ang bigat niyan, di ba? So, i-compare mo siya dun sa mga naka-HT lang, mas magaan yung naka-HT. So, may factor yun, malaking factor na kagad yun. 10 to 15 kagad yun nawawala pag mga ganyan yung ano. Ang from the stock, ilan ang pag tinono natin? Ilan ang madadagdag Usual gains from stock. conservative na Conservative na daily? tune, 30 to 40. Torque, ganun din. 40 to 50. Tapos ano ang magbabago doon, brother? Kasi syempre marami na kasi naka-diesel ngayon eh, no? Diesel engines na yung mainit ngayon. So yung iba natatakot syempre na baka magpa-tune. Okay. Ano yung ma-advise mo sa kanila, brother? PMS muna syempre. Kailangan ready yung auto mo pag i-tune. Minsan kasi may natutunan ako, merong boost leak na pala siya, hindi niya alam. So pa-check mo muna, yun ang pinaka-the best. Kasi sayang yung oras sa dyno, di ba? Nakapatong na yung auto mo doon, tapos may boost leak pala. So hindi mo masusulit yung tono mo. Balik na naman tayo, mag-tune ulit tayo. So PMS, ano muna, ayusin mo muna siya. Ano muna, priorities, kumbaga. Yung iba kasi, ay tinono, magagawa yung lahat. Hindi ganun. Kailangan tip-top condition yung makina mo. Pero lang kung mga EGR lang, ganyan. Ask nyo rin yung tuner nyo kung kaya niyang i-delete yung mga errors. Like EGR, ano ba? Throttle body, minsan nagpapadelete sila. Kausap mo yung tuner kung ano ba yung target mo. Kung daily lang, syempre, isutono lang siya for daily. So, kung gusto mo na itaas, depende na sa'yo yan. Kung matibay yung loob mo, pwede pa rin naman isagad yung tono. Pero, Dr. Tuner, alam nila kung ano yung pwedeng gawin based doon sa status ng auto mo. Pero brother, lahat ng yun pwede nyong gawin. Pwede Pwedeng sa... namin gawin yan. Boss, kayo na lang. Ang dami ng sinabi mo. Pwede. Tinamad eh, no? Pwede. Usually ang ginagawa, lalo na kung i-dyno, mas maganda kahit mga 2 days or 1 day before dun sa target date natin ng dyno, dali mo na sa shop para i-check natin kung ano yung magiging problema. Boss, yung tanong ko lang, yung mga modelo, may ano pa yan? May mga lumalabas pa rin mga sira? Hindi gaano. Basta modelo, usually pang mga 2020, wala na. Wala na. 2018, ganyan eh. Wag lang yung mga old model 2008, ganyan, 2010. Usually ang ano dyan, clutch, diba? Kung hanggang saan yung clutch mo, okay pa ba yung mga, ano mo, mga pipings mo, usually yung mga chine-check natin. Wala pang cracks, no? Wala pang cracks. Kasi baka mamaya, syempre, tataas tayo ng tono, diba? So, baka mamaya doon tayo sa bugan ng pipings. Sayang naman yung oras natin. Mahal din kaya ng dyno. O 5.8? Mag 5.8 na. Alam ko 6,000 something pag diesel. 6,000. Kapag diesel, mas mahal Mas pala. mahal pag diesel. Ano ang worst thing na mangyayari kapag nag-remap tayo? Worst thing, Na pwedeng mangyari? Daily kapag car? O kunwari, yung mga tatay na gusto nila medyo Worst mas thing? umaggressive yung kanilang mga Fortuner, Ano ba? mga Hilux. basic experience ko, slide ng clutch. Pero pwede naman kasing ano. Kaya nga ano yan ita-trial and error din yung sa dyno eh. So, una, siyempre kami, pag nagpatono kami, ganito muna. Kaya ba? So, after nun, taas tayo ng konti. Kaya pa ba? Di ba? So, usually clutch, boost leak talaga ang pinaka-notorious sa diesel. Yun lang. Depende kasi sa tuner eh. Kasi, depende sa experience ng tuner eh. Kung halimbawa kami, JJ1 tsaka KD, wala, kaya na namin. Tsaka kaya Montero, ganyan. Wala, napakadali na para sa amin. Kasi auto namin yun eh. So, alam na namin yung limits ng auto namin. So, mali yan lang, clutch at tsaka boost leak. Sa experience ko meron pa. Meron kasing iba na hindi nila nababantayan yung fuel filter. Napalaking factor yung fuel filter. So, minsan, tono kami ng tono. Ba't tayo tumaas ng fuel na ito? Yung pala, baradong-barado na yung fuel filter. Kasi, alam mo naman, diesel, hindi siya katulad ng gas engine na malinis, di ba? So, yung filter, ako kasi every 2 to 3 change oil, palit ako ng filter. Pero depende, tignan nyo rin yung manufacturer spec niya. Usually, recommended ko 2 to 3. Palit ka na ng filter. Mura lang naman yung filter. Binili pala boss, second hand na filter, no? Mahirap yun. Grabe pagtitipid eh, no? Oo, wag naman. Pero boss, kunwari, Sir Ryan, gusto ko lumiksi onti yung aking diesel na kotse. Pwede, walang problema. Contact lang sa page namin. Unang namin dyan, ano ba yung target mo?
ganyan. So magre-recommend tayo. Kung tune lang, wala rin problema. Recommended namin, Dynatune talaga. Makikita mo, from this to this, di ba? Meron kang apple to apple, di ba? Na comparison na, eto talagang figures don't lie, di ba? So ito siya. May kita nila yung May kita binayaran talaga. nila. Oo, may kita nila. Although, pwede rin namang street tune. Kasi ang street tune kasi, nagbabase na yan kung kunyari, hindi ako yung tuner. Nagbabase na yan dun sa, sa experience ng tuner. So, ganun. Pwede rin naman street tune. Wala namang problema, lalo na kung daily lang naman. Hindi naman natin siya isasagad-sagad. So, depende na rin sa preference ng owner. Actually, budget ang constraint talaga eh. So, depende sa budget ng owner. Pero, kung kami, Dynatune yung recommend namin talaga. Share lang namin ang pinagkaiba ng street tune sa kalsada nagtutune. Yeah, sa kalsada. Pakiramdaman. Pakiramdaman. Ayan. So, yung gains, yung bilis. Sa dyno kasi, Sa dyno, may figures. may figure, saka may limit. Pwede mo ma-redline. Pwede mong, actually sa street, pwede rin naman ma-redline. Pero kasi sa dyno, for example, Montero Gen 3 na 415, for example, 160 ang stock niya, pag na-tune namin siya, 190 to 200. So, kita mo na may gains talaga. Ito yung binayaran ko, di ba? Sa street, papakiramdaman mo talaga. So, based talaga yan sa experience nung nagtono sa'yo. Brother, safety. Yan Safety number 1. din, oo, syempre. 5K na, 6K na lang, hindi mo... Ay, i-provide nyo Mabangga. na. Naka-SUV naman kayo, tsaka pick-up eh. Provide nyo na yun. So, Mabangga pa, 6K lang. mas nakikita rin natin kung bumabagsak yung FR mo. Yan, Mas maraming ganyan. malalaman. Yung bus mo, kung stable ba. So, kita doon sa graph eh, di ba? Kung nakakapag-dyno ka, nakita nyo doon. Yung bus babagsak sa ganito RPM, i-fix natin dyan. So, ganun siya. Sa street, syempre, pakiramdaman, dapat may gauge ka, ganyan. Pero kung daily na naman, kaya din naman sa street. Brother, invite mo pala yung viewers natin sa ProTuned na shop. Kung gusto nyo mag-setup ng mga auto, kahit gas engine, kahit diesel, nagtatanggap din kami. So, pwede kumontak sa page namin, ProTune. Kami na bahala. PMS, parts, tune, lahat yan, pwede natin gawin dun sa shop. Depende dun sa target nyo, tsaka syempre sa budget. Depende rin sa budget. Magre-recommend tayo kung ano lang yung kaya. May kakaya. Hindi May natin isisiksik. prepersahin. Hindi natin prepersahin. Kunyari, sir, ito lang yung budget ko. Sige, ito yung pwede mong ilagay. Tapos after niya, nagka-budget ka ulit. Ito naman. Pwede ko iwan kotse ko, kunin ko na lang na mabilis na. Pwede yun. Pwede, walang problema. Lalo na kung medyo mas maraming gagawin. So, depende na lang kung siguro. Pwede mo iwan doon, tapos kami na magda-dyno, lahat-lahat na. Pagbalik namin, kunin mo na yung dyno figure mo. Naka-ceramic pa, boss. Pwede. Meron din kami partnership na sa ceramic. Pero syempre, as owner, mas maganda pag nandun ka pag deny. No, O, tama. Sa bagay. Siyempre, pag na-hit natin yung figures, uy, shit, diba? Masarap sa feeling yun, guys. Makikita mo na ang dyno, guys, kada run umaangat di ba? Mga tsadaran. Or, minsan kasi, naglilimit na yung hardware, so buwababa siya, nalulunod, ganun. So, syempre, doon tayo sa optical na tono, yun na ilalagay natin. Brother, pwede natin maikot yung Pwede. Ano ba? konting Saan ba pool tayo. Hindi natin masyadong hindi tayo hahataw, guys, dahil Madulas. madulas at saka syempre safety. I-feel lang natin yung Vigo. Brother, parang lower sedan na ito, no? Kasi siya, naka-drag shocks yung likod ko. Drag shocks, okay. Medyo matigas. Actually, pwede ko naman siya lambutan, tatamad na ako. Brother, maingay, no? Oo, kasi dito sa sa carbon doors ko sa likod. Kailangan ba naka-exhaust na ganito? Okay. Kahit all stock pwede. Wala namang problema. Pero mas maganda syempre naka-exhaust kasi para mawala yung restriction. Siguro nga, papi, kung hindi ka naka-exhaust, parang pa rin siya, no? Parang stock pa rin kung Stock hindi pa din. naka-exhaust. Kaya naman. Pero syempre ito kasi pinapanlaro natin. So, kailangan talaga mag-exhaust. Malaki na yung turbo nakalagay eh. So, hindi nakakayanin ng stock exhaust. Sabog yan. Kamusta ang Vigo na kotse? Kamusta ang pag-aari ng Vigo? Yung mga pyesa, ganyan. Hindi ko kasi siya na-drive ng all-stock masyado. Pero based sa mga all-stock na natutono ko, matibay talaga ang Vigo. Walang Toyota is Toyota eh, di ba? Japanese car eh. Unlike sa ibang brand, hindi na ako magbabanggit pero unlike sa ibang brand, mas matibay talaga Toyota compared sa iba. Paano nag-start yung tuning experience natin? Tuning experience. Dati ako naka-Honda din. Ang hirap bumuo ng Honda ngayon. Mahal din, mahal. May internet tax na rin ba tawag doon? Ewan ko kasi supply and demand, di ba? Lahat ng mga bata during that time, 2020 yata yun, o 2019. Lahat gusto magka-Honda, di ba? So wala pang diesel masyado noon. Nakita ko na nagkaroon kasi ako ng Montero eh. So nakita ko yung potential ng diesel. Yun, start ko, taon na lang. Tapos after nun, wala na, nalubog na. Pinag-aralan na addict na. Oo, addict na, di ba? Kasi ganito lang Honda, pag tinono mo, NA yun, di ba? Oo. So, ilang banat na gigin ng Honda pag tinono? 160, alam ko, ang stock 160, 150, something eh. Okay, pag tinono siya, mga 160?
tono lang. Parang hindi ata eh. Wala. So, yun. So, doon pa lang, kasi ang Honda, di ba, NA siya. Dito kasi, matibay yung engine ng diesel. Tsaka may turbo siya. Oo. So, pwede mo itaas yung boost. Mas malaki yung gains ng horsepower. So, compare lang natin. Siguro sa Honda, I don't know, stock 10 to 15, 10 wheel horse to 15 na magiging mo pag tinono. Hindi ko sure ang diesel, 40 kagad. So, parang brother, mas mabilis, mas matibay ang Mas diesel matibay, engine. mas matibay yung diesel engine. Yung bilag mo na isa, D-Max. D-Max, 47 PSI, stock block. Ito, 43 PSI. Hiyaw na kung hiyaw na. Oo, yan. Kaya pa yan. Kaya pa. Tested na namin yan. Ay, dumulas. Oo, Dumulas. tama na. Ang dulas. Naramdaman mo ba? Ang dulas. Tama na guys, tama na. Okay na yan. Papi, hindi kaya ng gulong natin. Hindi. Daily yung gulong ko eh. Hindi ako, tsaka kahit naka-hero drag ka, hindi kaya ng... Alam, madulas traction. guys, madulas. Kung ganun eh. Diba, ganun eh. Kaya hindi kumakapit, di natin ma-feel yung pull eh. Kasi binibitawan ko na yung throttle ko. Nakakatakot guys eh. Ano lang yung testing lang. Parang wala pa nga 40 yun eh. No? Wala pa. Medyo madulas eh. Basa eh. Sayang kung tuyo sana. Ayan siya. Ay, wala oh. Ayan, medyo kumapit ng konti. Minomodulate ko na lang yung throttle. Actually, ang rear wheel, para may idea din. Pagka dumudulas yung likod, bitawan mo lang yung throttle. Huwag ka nang mag-correct. Diretso yan. Diretso yan kakapit. Yung iba kasi minsan tataranta pagka dumulas yung likod. Uy, tapos preno pa, di ba? Combo. Combo. Eh, Spin move yun, Pops. Ikot ka na. Spin move. So ano lang, relax lang kayo. Narinig ko yung turbo sound. Pakinggan nga natin yun. Saan ba? Pwede. Ah, Dito. dito pwede. Diba, ma-flattern lang natin ha. Baga lang ako ha. Papi, ang pogi ng tunog. Ah, di ba? Magagawa ko to kung stock exhaust ako. Hindi. Ay, hindi. Kailangan mo ng Tsaka kailangan open intake ka. Parang GTR, no? Diba? Nakakilig eh. Kahit akin Kaya ako, nga eh. kinikilig pa rin ako ngayon. Ganda. Paano makukuha ang ganyang tunog, Papi? Paano? Diesel, open intake, full exhaust, tono. Pero depende pa rin sa auto eh. Minsan yung mga low boost, like yung mga non-VGT, mahirap i-achieve yung ganyan kasi ang baba lang ng boost. So, sa stock, Montero kaya nang mag-ganyan basta VGT siya o kaya yung Gen 3 na Montero. Vigo, ang ingay nito, yung stock nito, ganyan din. So, depende sa auto eh. Depende sa setup ng auto. Pero sa stock to stock, yeah, mga Montero, Vigo, kaya nang mag-flatter. Ang usual na sound, shoo, ganun lang no? Pag naka-exhaust ka lang. Pero pag nag-intake ka, kasi lumalabas doon yung, di ba, yung hindi pumasok sa engine mo, babalik doon. Oo. So yun yung tumutunog. Depende rin kasi sa turbo na naka-install eh. Pero mangyayari lang yun guys pag binitaw mo yung throttle. Pag nag-let off ka ng throttle, for example, nag-boost ka, biglang bibitawan. So walang pupunta yung hangin, babalik siya. So, tutunog siya. Any shoutouts na gusto mong batiin to end our vlog? Yung mga partnership natin, sila Boss Bean ng EA Autoworks, JD Mufflers, Boss Joseph, then sila Harry, at saka si Kat, Project HP, then Diesel Scene, si Dan Contreras. Yan yung mga talagang tumulong na i-build tong natin, Project Car. Brother, again, salamat. Thank you, brother. Thank you. Natuwa ako tol kahit hindi naman natin kailangan ihataw guys ng todo kasi papi may dagaan na rin ako. Wala, ako kinakabahan na rin ako pag Ano pala ang mga ma-advise mo sa mga gusto kumuha ng mga diesel na kotse nila? Ano ba mga usual na problema sa ganito? Ano ba, pang daily? Oh, daily car. Basta daily car nila. Ang aalagaan mo talaga dyan, langis, di ba? EGR, usually nasira. Pero EGR, kaya mo naman i-off sa todo yan eh. Timing belt. Oo pala. Yan, timing belt. Tapos, yung mga leaks, di ba? Halaan, ayusin natin yan. Then, milyahe, pag bumibili ka sa second hand, may mga, yung sabi mo samantala, take advantage. Di ba? So, pasama kayo sa mga tropa nyo na, may scanner. na nakakaalam. Huwag may scanner, nakakaalam na lang, di ba? Alam ko may mga, may mga nag-o-offer na sasama sila tapos. So, pasama kayo dun sa nakakaalam. O kaya kung tropa nyo yung tuner nyo, sama kayo sa tuner nyo. Guys, ang nakakatuwa sa Vigo ni Bossing, lamig ng aircon, no? Di ba? Lamig ng aircon, tol. Daily eh. Pinagawa mo ng aircon nito ever since nakuha mo?
Hindi. Hindi ba? Hindi. I mean, ang nagawa lang sa aircon nito, kasi nag-intake manifold ako. So, kailangan namin baguhin yung linya ng aircon para hindi tumama. So, anong nangyari, natanggal lang yung lumang Freon, pinalitan na namin. Tapos yun, malamig. Actually, nung stock, malamig pa rin naman. I mean, yung kinuha ko, malamig na siya. So, Lamig matagal na. Siguro mga 1 year na rin nung napalitan ko to. Siyempre, Toyo- gusto natin malamig, di ba? Toyota reliability. Oo, Toyota pa din. Brother, again, salamat. Thank you, bossing. Anong, build ka na rin. Oo. Antay mo, papi. Mga dalawang vlog pa ng diesel. Yari sa akin yan. Sige. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Salamat. Thank you, bossing. Dami ko Thank you, natutunan bossing. actually, brother. Yung mga nakakaya kasi magtanong, brother, sa online eh. Kasi ibabash tayo sa online, tol. Wala bang alam? Yung mga ganun yun. Ano ba yung stand natin dyan? Yung mga online, papi, marami kasing online mechanics eh. Ganon. Siyempre, minsan pag nagtanong ako dun, tol, babatayin tayo dun eh. Hayaan mo sila. Lahat naman tayo nag-umpisa na walang alam, di ba? Oo, tama. So, ako mas gusto ko yung yung hindi ko alam eh, di ba? Kasi yung nagmamarunong, di ba? Kung may tanong kayo, tanong nyo kaagad, di ba? Hindi naman lahat perfect. Actually kami, ito yung alam namin, di ba? Pero meron pa rin kami hindi alam eh. So, nagtatanong pa rin kami. Hindi naman, wala naman sigurong perfect na tao. Okay. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Kita kayo sa mga susunod na video. Let's go!